Hello, magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay March 24, 2025. Bali kagaya po nung mga nauna kong vlog ay patuloy kong ikukumpara at ihahintulad ang ating bansa sa isang malaking sasakyan. Halimbawa tulad ng bus. Yun ang nagsisilbing katumbas ng ating bansa at yung mga pasahero ng bus na ito ay ang ating mga mamamayang Pilipino. At ang ating driver sa sasakyang ito ay yung mga namumuno sa ating bansa. Bali, itong mga ganitong sinasabi ko bawat sa simula ng aking vlog ay patuloy kong babanggitin sapagkat patuloy akong nakakarinig at kita sa aking pagmamasid, sa sarili kong pagmamasid na patuloy na ginagawang balido ng mga taong nandito sa ating bansa yung mga hindi naman talaga balidong mga rason. Kasi wala talagang balidong rason para hindi tayo makialam, hindi tayo makibahagi o hindi man lang nating alamin kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Sapagkat sabi nga ang isang taong sumasakay sa isang sasakyan ay dapat aware ka sa mga nangyayari. Isipin niyo mga kababayan ko, yung taong hindi nga nakasakay sa isang sasakyan, pag may nakita kang halimbawa may bumabagsak ng krudo, nag-aapoy sa hulihan, di ba sisigawan mo yung sasakyan na yun? Hindi ka rin nakasakay ha, nagmamalasakit yung taong matino. Iyon pa kayang taong nakasakay sa isang sasakyan, yun yung bansa natin, nakasakay kasi tayo rito eh. Tayo ay biyahing tagumpay, yun ang inaasam-asam natin, yun ang direksyon na gusto nating puntahan. Kaya ako hanggat may nakikita at may naririnig ako, patuloy kong babanggitin sa unan ng mga vlog ko ay ang pagkukumpara sa isang sasakyan ang ating bansa. Sapagkat kung hindi tayo makikibahagi at patuloy nating gagawing balido yung mga hindi naman balidong rason, saan tayo tutungo? Saan direksyon papunta itong ating bayan? Kaya ito ay may kaugnayan pa rin dito sa aking pagkukumpara. Itong nangyaring hearing nung nakaraang vlog ko, hearing sa Kongreso, ay pinatawag nila ang mga vlogger sapagkat dahil nga daw dun sa kumakalat na fake news na hindi naman talaga tama ang fake news. Pero isipin nyo, itong pakita kong video, yung ginawa ng GMA channel ay malinaw na fake news talaga. Kasi yung sa mga vlogger, hindi naman talaga ang vlogger ay tagapagbalita. Sila ay malayang isinasakutuparan lang yung pinoproteksyonan ng ating konstitusyon, yun yung malayang pananalita o freedom of speech, ika nga. Yan yung paghahayag ng kanilang nararamdaman, ng kanilang pagkakaintindi sa mga bagay-bagay na nakita nila, yun yung malayang pananalita, yun yung ginagawa ng mga vlogger. Hindi naman talaga totally news o pagbabalita. Itong ginawa ng GMA, talagang pagbabalita yung ginawa nila yung ang nasa pamagat nila, GMA News, Balitang Hali. Ito pakita natin itong nakalipas na 3 araw. Ito ang nilabas ng kanilang impilan. Ito ay isa sa itong ay yata ang number 1 na nangungunang himpilan sa ating bansa ay nagbabalita ng mga ganitong pagbabalita. Pakinggan po natin. Sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay sa naging paghahanda para sa pag-aresto sa dating Pangulo sa balitang hatid ni Maki Pulido.
Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Ayan. Bali, sinasabi rito sa balitang ito, nag-apply daw. Isipin nyo ito. Kasi kasalukuyang mainit yung pag-aresto ngayon sa ating Pangulong Duterte. Ngayon, papasukan pa nila ng napakagulo na nga ng bansa natin. Papasukan pa nila ng isang balita na ang ating Pangulong Duterte daw ay nag-apply ng asylum umano sa China. Isipin nyo yun. Anong meron mga pag-iisip ang ganitong tulad nitong napakalaking nangunguna na ito Kasi nung magsara ang ABS-CBN, nangunguna na ang GMA. Tapos makakakita ka ng mga balitang ito. Kaya sana ito ay aksyonan ng kinauukulan. Napakalinaw na hindi ito nagdudulot ng magandang direksyon ng ating bansa kung ang isang napakalaking channel, isang extreme media na magbabalita at talagang pagbabalita naman yung content nila, hindi naman sila vlogger, ganito ang ibabalita. Tingnan nyo, kasi ito ay kinuntra mismo, pagkalipas ng ilang araw lang, 3 araw lang yata, mismong kinuntra ito ng pamunuan ng China. Ito, pakita ko po sa inyo saglit. Ito, China, walang natanggap na asylum application mula kay Duterte. Sabi ng Foreign Ministry spokes ng China. Galing sa News 5 Extreme Media Channel. Ito po. Bali, ito ay nasa wika nila, pero nakatranslate sa wikang English. Nakasulat naman na ito. I would like to point out especially that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was a private vacation. 杜特尔特先生赴香港系私人度假行程。中方 China has never received a so-called application for asylum from the former President Duterte and his family to the Chinese government. 从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无 For those so-called insiders who make things up or have ulterior motives, we hope that media friends 中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋 will carefully make their own judgments and not take any truths
roots from what they are saying. 朋友们，认真甄别，切勿轻信。 Sana'y nabasa nyo at nakita nyo ang pahayag kasi ano naman yun, wika ng China, kaya hindi natin maintindihan, pero nakatranslate naman sa wikang English ay doon sinasabi, kinukontra yung balita ng GMA nung nakalipas na 3 araw na kisyo nag-apply daw ang pamilyang Duterte ng asylum sa China. O di ngayon, sinampal ito sa mukha ng napakalaking napakalaking pagkakamali na to. Kasi ito ay GMA pagbabalita mismo pati yung content niya. GMA balitang hali. Tapos magbabalita sila ng ganito. Hindi ngayon, kinontra ngayon ng pamunuan ng China na hindi sila nakatanggap ng anumang aplikasyon mula sa mga Duterte. Ito yung maiuugnay pa rin doon sa nakalipas kong vlog na talagang hindi tayo dapat maging komportable sa mga nangyayari. Dahil kasama tayo sa kasama tayo sa isang sasakyan, sa isang bansa na tumatakbo. Yun yung papuntang tagumpay. Kung hindi tayo maging aware sa mga nangyayari, o tulad na nga nun, sabi ko nga dun sa nakaraang kong vlog, dapat tayo ay matuturing magbalanse. Kasi kung gagawa ng batas, yung ginagawang hearing ngayon sa Kongreso, isang malaking pagsupil naman ito sa malayang pagsasalita o yung freedom of speech o paghayag ng nararamdaman ng isang tao. Na yun ang content nga ng mga vlogger na ipinatawag sa hearing. Kaya ako patuloy na nananawagan na hindi tayo dapat maging kampante o dapat tayong maging matutong magbalanse sa ating mga nakikita, sa ating mga narinig. Huwag tayong basta-basta maniniwala na wala namang mga basihan, sapagkat binanggit doon sa balita na ayon daw sa kanilang source. Isipin niyo yung balitang ganyan, ayon sa kanilang source. Wala naman silang binabanggit kung sinong source. O di ngayon, nabutata sila. Kaya ito sana'y maituwid at ito ang malinaw na dapat gawan ng Kongreso. Ito ang isama nila dapat sa hearing na yan, na ito'y malinaw na fake news. Fake news. Ano ba ang fake huwad o news? Balita. Balita yung content nung ginawa nung reporter. Tapos ngayon ang pinag-iinitan yung mga vlogger na nagpapahayag lang at ini-exercise lang yung malayang pagsasalita na pinoproteksyonan naman ng saligang batas ng bansang Pilipinas. Malinaw ito na malaking pagkakamali ang gawa ng batas. Ang pure na malinaw na malayang pagsasalita lamang, paghahayag ng damdamin o paghahayag kung ano yung pagkakaintindi niya dun sa mga nangyayari. Kaya sana ito ay mabigyan ng pansin ng kinaukulan, lalo na ngayon itong Kongreso na gumagawa ng mga pagdinig ngayon na ang ipinatawag lang nila ay yung mga vlogger. Ito, napakalinaw nito. Maraming salamat po sa inyong lahat.